Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang magkahiwalay pero malalim na konektadong development sa regional security ng Asia-Pacific, isang isyu na direktang tumatama sa pambansang seguridad ng Pilipinas, at isa namang hakbang ng China na malinaw na naglalantad ng takot at pressure nito laban sa Japan. Unang balita, utos mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-inspeksyon at boarding ng lahat ng dredging vessel sa Manila Bay, kabilang na ang isang Chinese dredger, dahil sa seryosong national security concerns. Ikalawang balita, tahasan ng ipinagbawal ng China ang export ng rare earth materials at military-related goods papuntang Japan, isang hakbang na malinaw na indikasyon na natatakot ang Beijing sa lumalakas na military capability ng Tokyo. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa unang tingin, parang hiwalay ang dalawang isyong ito. Pero kung titignan natin ng mas malalim, makikita natin na iisa ang ugat nito, ang lumalawak na geopolitical pressure ng China sa rehiyon, at ang unti-unting paggising ng mga bansa tulad ng Pilipinas at Japan sa tunay na banta nito. Simulan natin sa Manila Bay, isang lugar na hindi lang basta commercial hub, kundi strategic national asset ng Pilipinas. Noong unang linggo ng Enero taong 2026, iniutos mismo ni Pangulong Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard na inspection at i-board ang lahat ng dredging vessel sa Manila Bay, local man o foreign-owned. Kasama rito ang isang Chinese dredging vessel na matagal nang nag-ooperate sa lugar. Bakit bigla itong naging national security issue? Ayon sa ulat, may lumabas na impormasyon na hindi malinaw ang eksaktong aktibidad ng ilang dredgers, partikular ang Chinese vessel. Hindi lang ito simpleng usapin ng environmental compliance o permit, pumasok na ang usapin ng intelligence, surveillance, at posibleng dual-use operations. Para malinaw, ang dredging vessels ay may kakayahang mag-deploy ng sonar equipment, seabed mapping tools, at underwater sensors. Sa maling kamay, pwedeng gamitin ang mga ito para map ang underwater terrain, tukuyin ang posisyon ng naval roads, alamin ang lalim at kondisyon ng seabed, at mas delikado, posibleng pag-install ng underwater monitoring devices. Sa konteksto ng Manila Bay, kung saan naroon ang naval installations, ports, at critical infrastructure, hindi ito maliit na bagay. Kaya malinaw ang mensahe ng Administrasyong Marcos. Hindi na pwedeng baliwalain ang mga ganitong aktibidad, lalo na kung foreign-linked at may koneksyon sa China. Bakit mahalaga ang hakbang na ito? Sa loob ng maraming taon, naging reactive ang Pilipinas pagdating sa maritime at security threats. Kadalasan, kapag tapos na ang insidente saka lang kikilos. Pero sa utos na ito ni PBBM, makikita natin ang shift sa mindset, mula reactive, papunta sa preventive at proactive security posture. Hindi ito simpleng anti-China move. Ito ay assertion ng Philippine sovereignty, pagpapakita na seryoso ang gobyerno sa internal security, at malinaw na babala na hindi na blind spot ang Manila Bay. Mahalagang tandaan, hindi lang West Philippine Sea ang vulnerable. Internal waters at bays ay equally critical, lalo na kung may foreign presence na hindi transparent ang ginagawa. Sa puntong ito, malinaw na natuto na ang Pilipinas mula sa mga nangyari noon, lalo na sa artificial island building ng China sa WPS, na nagsimula rin bilang civilian at commercial projects. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang balita, isang mas malaking geopolitical shockwave. Opisyal nang ipinagbawal ng China ang export ng rare earth materials at military-related goods sa Japan. Ang dahilan, ayon sa Beijing, ito raw ay dahil sa lumalalang diplomatic at security dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ang tunay na dahilan ay mas malalim. Ang rare earth elements ay kritikal sa paggawa ng advanced missiles, fighter jets, radar systems, satellites, electric motors, at modern military electronics. At sa ngayon, China ang may hawak ng pinakamalaking supply at processing capability ng rare earth sa mundo. Sa madaling salita, ginagamit ng China ang rare earths bilang economic at strategic weapon.
Bakit Japan? Simple lang ang sagot, Japan is no longer passive. Sa mga nakaraang taon, unti-unting binabago ng Japan ang kanyang post-World War II defense posture. Dinodoble ang defense budget, bumibili ng long-range strike missiles, nagpapalakas ng air at naval forces, at mas aktibong nakikipag-alyansa sa US, Australia, at maging sa Pilipinas. Para sa China, ito ay direktang banta. Ang Japan ay technologically advanced, may mataas na industrial capacity, at kung tuluyang mag-militarize ng husto, posibleng higaitan pa ang regional power ng China sa ilang aspeto. Kaya ang export ban ay malinaw na mensahe. Kung lalaban kayo, puputulan namin ang supply. Pero ang problema ng China, hindi na 2010 ang mundo ngayon. Sa unang tingin, mukhang malakas ang China. Pero sa mas malalim na analysis, posibleng mag-backfire ito. Dahil sa hakbang na ito, mas lalong mag-i-invest ang Japan sa alternative rare earth suppliers. Mas bibilis ang diversification ng supply chains. Mas lalakas ang cooperation ng Japan sa US, Australia, at Southeast Asia. At mas magiging defensive ang regional bloc laban sa China. Sa katunayan, may mga bansa na ngayon na nakikitang strategic opportunity ang Pilipinas pagdating sa rare earth exploration at processing. Ngayon, paano konektado ang dalawang balitang ito? Simple, parehong nagpapakita ng lumalawak na insecurity ng China. Sa isang banda, may Chinese dredger sa Manila Bay, isang lugar na hindi naman contested waters. Sa kabilang banda, gumagamit ang China ng economic coercion laban sa Japan. Pareho itong senyales na, hindi na sapat ang military intimidation. Gumagamit na rin ng gray zone tactics. At mas nagiging agresibo habang mas dumarami ang tumututol sa kanila. At dito pumapasok ang Pilipinas. Ang utos ni PBBM ay hindi isolated action, ito ay bahagi ng regional awakening kung saan ang mga bansa ay nagsisimulang magtakda ng malinaw na red lines. Ano ang mensahe ng Admin Marcos? Ang mensahe ay malinaw, hindi porke commercial activity ay automatic na ligtas. Hindi porke foreign investor, ay hindi pwedeng siyasatin. At higit sa lahat, hindi pwedeng isugal ang pambansang seguridad para sa short-term economic gains. Sa panahon ngayon, ang digmaan ay hindi lang bala at bomba. Ito ay impormasyon, resources, seabed, supply chains, at influence. Sa kabuuan, ang dalawang balitang ito ay hindi hiwalay na insidente kundi bahagi ng mas malaking geopolitical shift sa Asia-Pacific. Ang Pilipinas ay nagsisimula ng maghigpit sa sarili nitong bakuran. Ang Japan ay patuloy na nagpapalakas ng depensa. At ang China, sa halip na hamupa, ay lalong nagiging defensive at cursive. Ang tanong ngayon, handa ba ang rehiyon sa mas agresibong China? At handa ba ang Pilipinas na ipagpatuloy ang ganitong klaseng matatag na tindig? Kung may isang malinaw na aral dito, ito ay ito. Ang soberanya ay hindi ibinibigay, ito ay ipinaglalaban, pinuprotektahan, at binabantayan araw-araw. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto ninyo ng mas malalim na analysis sa defense at geopolitics na may konteksto para sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ng inyong opinyon. Hanggang sa susunod na episode.